tayo po'y tumayo at ating pong papurihan ang ating Panginoon. Tanungin ko po kayo ngayon, madali po bang maging Kristiyano? Hindi. Pero madalas marinig natin na, alam mo, kung tatanggapin mo ang Panginoon Yesus, magkakaroon ka ng abundant life. Of course, I want the abundant life. Sino bang ayaw na abundant life? Gusto natin abundant life. Pero kadalasan sinasabi sa atin na once na tinanggap mo ang Panginoon Yesus, meron ka magandang buhay sa Panginoon, masagahan ng buhay. And I think nararanasan naman natin yan. Pero it comes with persecution. It comes with trouble. It comes with problem. It comes with things that you don't know na darating sa iyong buhay. At maraming mga bagay na dumarating sa atin na minsan hindi natin expect na ito ba ang buhay ng isang Kristiyano. Marami sa atin nag-aakalang masarap maging Kristiyano. Masarap nga naman yung sabihin na God has a wonderful plan for your life. At totoo naman po. Pero sabi pong ganon, hindi po natin na-realize that while there are many benefits in following Jesus, there are also many trials and persecution. Over the last few weeks po, we've been talking about holiness. Di ba? Ang ganda ng topic natin about holiness. At kung pakikinggan po natin maigit sa puso natin, ang laki ng ating pong responsibilidad bilang mga mananampalataya. God was calling His people into His relationship with Himself, and He wanted us not only to survive the experience, but to live a holy life. Yun ang gusto ng Diyos. At para mangyari yon, siyempre, alam mo dapat ang mga ground rules. Alam mo yung mga ground rules. Na mamuhay tayo sa Kanya, not on our own terms, but according to His terms. Ngayon po ay makikita natin na ang mamuhay kay Kristo sa mundong ito na ating pong ginagalawa na hindi po madali.
Sabi nga po ng isang quotation, easier said than done. Siguro po nung mga panahon namin, baka mas madali-dali pa ang buhay Kristiyano. Ang daling mag-share. Upo ka sa bus, ilalabas mo yung 4 spiritual laws mo, kakausapin mo yung katabi mo. Walang threat. Ang threat mo lang rejection. Ayoko niyo po niya ganun. Pero ngayon, hindi ka na pwede makapag-usap sa bus. At baka akala, scammer ka. At sabihin gano'n na rin mo, have you heard of the 4 spiritual laws? Baka sabihin sa'yo, ano ka? 10 yan, di ba? 10 laws daw yun, commandment. Ang hirap na sa panahon ngayon. Kaya, tandaan po natin, no, sa background po, ito pong ating pag-aaral ngayon, yung pagkabasa po kanina, na nabanggit din po last Sunday. May kita po natin dito na tayo pong mga mananampalataya, gusto natin maging maayos ang takbo. Pero pipigilan tayo ng mundong ito sa ating pagsunod kay Kristo. At narito pong ilang mga lessons na makikita natin dito po sa ating talatang binasa sa John chapter 15, verses 18 to 25. At sa background po nito, nabanggit din po last Sunday, yung chapters 13 through 17 ay tinatawag po itong the upper room discourse. The upper room discourse. Ito po yung panahon na kung saan ni-wrap up na po yung final instruction dahil at this time hindi na makakasama ni Jesus ang kanyang mga disipulo ng mas matagal. Naghahanda na po siya sa kanyang pagbabalik sa langit. Parang may kumakaskasan. Aircon ba? Nakala ko may kumakaskas din sa tenga ko eh. At dito po, naghahanda na po siya sa kanyang pagbabalik sa langit. At tandaan po natin na sa loob po ng 3 taong ministeryo ng Panginoon Hesus, si Jesus ang pinagtuunan ng lahat ng pansin ng pag-uusig. Siya po yung inusig. Ang matindi nito, pagbalik niya sa kanyang ama, hindi niya kasama ang kanyang mga disciples. Ano kaya feeling niyo kapag kami kasama kayo at yung kasama ninyo talagang matindi, magaling sa laban? At marami siyang mga naging kagalit. At nung sinabi niya, sige, naiwan ka na rito. Alis na ako. Ano magiging feeling natin? Ang dami tayo naging kagalit dito, tapos iwanan mo na lang ako. Parang mahirap yata yon. At ito pong instruction natin, Panginoon Jesus, sa kanyang mga disciples, na dapat nilang malaman at dapat din natin malaman sa ating pong panahon ngayon. Iiwanan po tayo ng ating Panginoon Jesus sa kapangyarihan po ng banal na Espiritu upang gayon nga ipagpatuloy yung kanyang misyon. Ipagpatuloy yung kanyang misyon. At sabi pong ganon, kapopuotan kayo ng mundo dahil sa akin. And the disciples need to know that. Kaya inihanda sila ni Jesus, inihanda tayo with a few lessons na may kaugnayan ng galit sa mundo, persecution, and unbelief. Una-una po, the world hates us because we belong to Jesus. The world hates us because we belong to Jesus. Ang verses 18 to 19, ang sabi pong ganon, if the world hates you, andyan po yan, you know that it has hated me before. It hated you. If you were of the world would love you as its own. But because you are not of the world, but I choose you out of the world, therefore, the world hates you. Ano nga po bang ibig sabihin ng mundo, ng sanlibutan? When we talk about sanlibutan o ng world, mabuti po siguro malaman natin, bakit naman galit sa akin ang mundo? Bakit hindi ba ako taga-mundo? Hindi ba? Wala ka na ba sa mundo? Ang word po na salita rito ay yung sa Gospel of John, ang sanlibutan po ay the entire moral order standing in opposition against God. Ang mundo pong ito ay sa pong entire moral order standing in opposition against God. Galit ito sa Diyos. Galit ito sa Diyos.
At tinutukoy po ito, ilang mga bagay po na tinukoy po ni John sa kanya pong, sa aklat po ng John. Ang sabi pong ganoon, malaman po natin kung anong word, tinukoy ito bilang kadiliman. Ayan, sa John chapter 1 verse 5. And the light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not. So, ang ilaw ay lumiwanag sa kadiliman at ito hindi napag-unawa ng kadiliman. Living in rebellion to God and His will is equivalent in living in darkness. Kadiliman. Naalala niyo po isang politician, sabi ganon, ito ay laban ng kadiliman. Kadiliman laban sa kabutihan. Sabi niya ganon. Nabanggit ng mga kasama niya, kasamaan din. So, parehas lang. Parehas lang pala, wala palang pagkakaiba. So ang kadiliman ay ang mundong ito ay puno ng kadiliman. Sabi nga pong gano'n, dumating ang kaliwanagan, hindi nila ito naunawaan. Noong si Paul ay sinugo ng Diyos, sinabi niya, I am sending you to the Gentiles to open their eyes so that they may turn from darkness to light and from the power of Satan to God. Then they will receive forgiveness for their sins and be given a place among God's people who are set apart in me. Yun po mula po sa Acts chapter 26, verses 17 and 18. Ano pa po ba pagkasabi po nating mundo? Ang mundo po ay masyadong nakatuon sa kanyang sarili. Kaya hindi man lang kinilala ang lumikha nito. Imagine mo, no? God created the heaven and the earth. At ngayon po sinasabi ng mga tao na hindi naman ang Diyos ang lumikha ng mundo. Hindi naman. Paano mo sabihin ang Diyos ang lumikha ng mundo? Kahit nga si Moses, nung panahon na sinulat ni Moses ang Genesis, wala pa naman siya sa mundo. Paano niya naisulat ang paglikha ng Diyos sa mundo? Di ba? Magandang katanungan. Paano niya may isusulat yung 7 days creation? Kung wala pa naman siya nung panahon na yon. Ganon po ang tao ngayon. They don't believe that God created the world. At kasi masyado po siya nakatuon sa kanyang sarili. Ang sabi pong gano'n sa John 1 verses 9 to 10, the true light that gives light to everyone was coming into the world. He was in the world. And though the world was made through Him, the world did not recognize Him. Yung mga unbelievers na ay namumuhay sa spiritual darkness because Satan, na siya pong Diyos ng mundong ito, has blinded the minds of those who don't believe. Ano pa pong mundo? Mahal na mundong masamang gawain ito at mas pinili nilang itago ito mula sa liwanag ng Diyos. So ang mundo po, mahilig po sa masasamang gawain. At mas pinili pa ng mundo na itago nila ito mula sa liwanag ng Diyos. Sabi pong ganun sa John chapter 3, 19 to 20. And this is the condemnation that light has come into the world and the men love darkness rather than light, because their deeds were evil. For everyone that does evil hate the light, neither come to the light, lest his deeds should be reproved. So, dito po makikita rin po natin na tinago ng masamang mundong ito yung kanilang pong mga gawaing masama. At pagka dumating na po yung salita o yung liwanag, ayaw nilang i-expose sa liwanag yung kasamaan na yun. Ano po? Ito ay isang mundong alipin ng kasalanan, pinamamahalaan mismo ng dyablo. Ang sabi po sa 8:44 ng John, you belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desire. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies. Now, yan po yung mundo na kinatatayuan natin. Yan yung mundo na minsan niibig natin ang mundo. Yan nga po minsan sinasabi po sa atin na masyado ka naman makamundo. Yung term na makamundo, akala natin para lang lustful lang. Pero ang mundo po talaga is this world. Ito pong ating kinatatayuan. Ito po mga tao na kasama natin sa kapaligiran ay bahagi po ng mundo. At tayo po ay naririto sa mundo. Pero, inalis na po tayo sa mundo. We are separated. We belong to Jesus. We belong to God.
At lahat ng hindi kumilala sa Diyos bilang kanyang Panginoon na nabubuhay sa mundo ito ay nakatayo sa ilalim ng poot ng Diyos. Sapagkat isang araw po, masisirang mundong ito. Isang araw, bugunawin ang mundong ito. And if you're standing in this world and not in the Word of God, kasama ka doon sa galit na yon ng Diyos. Sa katotohanan po ito tayo kumukuha ng lakas, mga kapatid. Dahil kapag inusig tayo sa ating pagsunod kay Kristo, isipin natin, nangangahulugang totoo tayong Kristiyano. Ang inuusig sa mundong ito, dahil kay Kristo, ay totoong Kristiyano. Kung hindi ka inuusig, magtaka ka. Magtaka ka. Bahagi na po tayo ng kanyang kaharian. Ang sabi po sa 1 Chronicles, maganda po ito sa 1 Chronicles, we are foreigners and strangers in your sight, as were all our ancestors. Our days on earth are like a shadow without hope. At sabi po sa 1 Peter 2:11, dear friends, since you are immigrants and strangers in this world, I urge that you avoid worldly desires that wage war against your lives. It means that this suffering isn't about me. It's about Jesus and my personal relationship with Him. So, tayo po ay mga immigrants and strangers in this world. Kaya kahit na mag-apply ka sa ibang bansa na immigrant ka pa rin kahit saan. Kahit dito sa bansang Pilipinas ka nakatira, kung ikaw ay Kristiyano, immigrant ka pa rin. Tayo po hindi taga rito. Tayo po ay inihiwalay na sa mundong ito at dapat po natin makita ang katotohanan yon at yun ang nagpapalakas sa akin, yun ang nagpapatibay sa akin upang manatili ako sa aking paglilingkod sa Panginoon. Makahinga po naman. Salamat po, Pastor. Sabi mo gano'n, immigrants, ano po, mga dayuhan tayo rito. Kaya kapag may kaibigan tayo na in-unfriend kayo sa Facebook, sa kanilang Facebook account, dahil sa malinaw na pinangangalandakan ninyo si Kristo, magala kayo sa inyong pagiging kabilang kay Jesus. Kapag kinukutya ka ng iyong mga katrabaho dahil sa pagiging honest mo sa work bilang isang Kristiyano at pinagtatawanan ka o minumura ka sa harapan mo, magala ka sapagkat pinili ka ng Diyos na makalaya sa magulong mundong ito. Dahil hindi mo deserve ang mundong ito. Mga kapatid, huwag kang magagalit. Nagpapatunay lang na pagka may mga taong galit sa iyo dahil sa iyong pananampalataya kay Jesus, you are different. Nagpapatunay lang na ikaw ay Kristiyano. Siyempre po, kahit na malaman natin na hiniwalay na tayo ng Diyos mula sa mundong ito, ay okay pa rin yung mga persecution na darating sa atin, pero masakit pa rin po sa loob, hindi po ba? Masakit pa rin sa loob. Masaya. Pero ito pong bagay na ito ay nagpo-provide sa atin ng strength to endure the persecution for Christ's sake. Masaya tayo dahil alam natin sa puso natin ang katiyakan na pag-aari ka ni Jesus. Higit sa anumang pag-aari sa mundo ito. It is the assurance that we belong to Jesus that surpass any belonging to this world. Kaya nga galit sa atin ang mundo because we belong to Him. May awitin po na now I belong to Jesus. Ayan po yung anon. Jesus, my Lord, will love me forever. From Him no power of evil can sever. He gave His life to ransom my soul. Now I belong to Him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Mga kapatid, kantay na yan. Sige nga, kantay niyo. Pasal, hindi ko na kayang kumanta eh. Alam niyo naman, kumanta na ako gabi. Now I belong to Jesus. Kantay mo nga ma. Now I belong
belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Mga kapatid, we belong to Jesus. Kaya po galit sa atin ang mundo. Kaya galit sa atin ang mundo. Ikalawa po, the world hates us because of the message we carry. Because of the message we carry. There's also a challenge in those words as well. But I want to bring up after looking at Jesus, yung second lesson for His disciple, yung pong, the world persecutes us because of the message we carry. Ang sabi po sa verse 20, remember the word that I said to you. A servant is not greater than his master. If they persecuted me, they will also persecute you. If they kept my word, they will also keep yours. Dito po ay makikita natin malalaking dahilan ng pagparito niya na siyang tema na mensahe po ni Apostle John. And the theme goes like something like this. Si Jesus ay sinugo ng Ama sa mapaghimaksik ng mundo at nagbigay siya ng mensahe that divide people into two camps. Nagdala siya ng mensahe na nahati po ang mga tao. Nahati ang mundo. Una po, yaong mga tumatanggi sa Kanya, at yaong mga tumatanggap sa Kanya. Andiyan na lang po yung verse, hindi na po natin babasahin, pero kung gusto niyo po makita, isulat niyo po. Ikalawa po, yaong mga tumangging sumampalataya sa Kanya, at yaong mga naniniwala sa Kanya. Ikatlo, yung patuloy na nagmamahal sa kadiliman, at yung mga lumalapit patungo sa kaliwanagan. At ikaapat po, yung mga mas gusto ang kasinungalingan ng dyablo at yung mga taong nagmamahal o nagpapatotoo sa katotohanan ni Jesus. So kitang-kita po natin yung separation to. Kitang-kita po natin na mayroon pong mga tumatanggap, may tumatanggi, may tumatanggap. May tumangging sumampalataya, may mga naniwala at sumampalataya. Patuloy na nagmamahal sa kadiliman, lumapit patungo sa kaliwanagan. Yung mga gusto ng kasinungalingan ng dyablo at yung mga nagpapatotoo ng katotohanan ni Jesus. Saan na tayo doon ngayon, mga kapatid? Saan tayo doon? We have the message that we carry. Parang sinasabi niya ngayon sa kanyang mga disipulo na gayon din ang mangyayari sa inyo. Just like His Father sent Him with the message into the world, likewise, Jesus will send His disciples into the world, ang sabi pong ganon, and the world will divide around them. Mahahati. Marami ang usig sa kanila dahil sa sinasabi nila, ngunit ang ilan ay maniniwala. Sabi pong ganon, if they receive my word, they will receive your word also. Lilinawin ko po. Hindi tayo ang dapat na pinagmumulan ng pagkakasala na iba o pagkakahiwa-hiwalay na iba. Lilinawin ko po ha. Hindi dapat ma-divide ang mga tao sa paligid natin dahil sa ating maling mensahe. Mayabang na pag-uugali o sa ating pagiging palaaway o sa ating mayabang na espiritu o sa ating laging galit na mga blog at Facebook post. Hindi po dapat mahati ang mga tao dahil sa ating masamang ugali. Sasabihin nung kapitbahay mo, ay, Kristiyano ba yan? Hindi na ako magiging Kristiyano kung ganyan rin lang Kristiyano. Mas mabuti pang buhay namin kaysa kanya. Nahati nga dahil sa mali mong mensahe. Sasabihin, mensahe, Kristiyano ba yan? Nakikita ko yan, laging naroon sa Kristiyano pala yan. Hindi na. Wala man palang pagkakaiba Naalala niyo yung loro na nabili mula sa bar. Yung sa bar, lagi nakikita niya sa bar yung mga lalaki doon. Tapos,
nagsara na yung bar, nalipat na siya sa church. May nakabiling miyembro sa kanya. Nung makita niya makita niya sa church yung mga tao, sabi niya gano'n, pareho lang. Sila rin yun na sa bar. Walang pagkakaiba. We need to conduct ourselves with wisdom, grace, and sensitivity towards unbelievers. Pero dito sila madalas mainis. Huwag silang mainis sa ating pag-uugali. Ano po? Huwag silang magalit sa ating pag-uugali. Pero dito sila madalas mainis at magalit sa atin. Sa sandaling sabihin natin sa kanilang mensahe ni Jesus, ang tanging daan patungo sa Diyos at ang mga makasalanan ay hindi pupunta sa langit. Yun na. Magagalit na sila sa atin. Then they will accuse you of being fanatic. They will accuse you of being self-righteous. They will accuse you of being judgmental. Okay lang kung Kristiyano ka, pero kung tumanggi ka magsinungaling upang pagtakpan ang kanilang mga masasamang gawain o gawin yung panloloko na pabor sa kanila o pabor sa kumpanya, mawalan ka na kaibigan. Kawawa minsan ang atin pong mga accountant na mga Kristiyano. Pagka may mga boss sila na gusto 2 libro, hindi ko alam paano tumatanggi ang mga accountant. Pagka may mga boss sila na gustong dayain yung mga presyo, hindi ko alam kung paano tatanggi yung pong mga gumagawa noon ng mga Kristiyano. At kapag ganun pong gagawin mo, at that point, kapag hindi mo ginawa yon, they will turn against you and go behind your back at magsasama pa na iba para siraan ka. Pero, kung sasabihin mo sa mga unbeliever na all good people will go to heaven and you laugh at their dirty jokes, you go to the same filthy movies or to the bar na pinupuntahan nila para hindi ka ma-OP sa kanilang pong mga pag-uusap. Ano nga ba yung OP? Out of place. Hindi ka ma-out of place sa kanilang mga pag-uusap. Pag nagkakwentuhan sila, and then you lie for the boss, the world will think, you're a wonderful Christian. Pero isipin mo, but you have compromised your witness for Christ. Pero isipin natin, minsan paano na, kung hindi ko gagawin yun, mawalan ako ng magandang trabaho. Laging yan ang katwiran natin. Kapag tayo ay pinapersecute at bibigay tayo, paano ako, kung hindi ako magbabribe, paano na yung aking lisensya? Kung hindi ako magbibigay sa pulis na nakahuli sa akin, hindi naman talaga ako nahuli, talaga lang gusto niyang, tawag doon, mangutong, magbibigay ba ako? One time po, kasama ko yung elder namin sa isang church. Drive kami, namali siya ng pasok. Tinawag siya ng pulis. Sabi, kapit siya. Sabi gano'n. Humihingi sa kanya. Sabi niya doon sa pulis, sir, hindi pwede, sir. Pastor po yung kasama ko. Tanong sa kanya, pastor ka ba? Hindi po. O, pwede ka. Totoo po yun. Totoo yun. Yun ang sabi sa kanya, lapit sa akin, pastor, humihingi sa akin, hindi naman daw ako pastor. Ako, bahala ka. Alam mo, stand mo. You see, minsan na ilalagay tayo sa isang sitwasyon na gagawin ba natin ang ginagawa ng mundo? Ipagpapatuloy ba natin yung ginagawa ng mundo? Ibibigay ba natin yung hilig ng mundo? At ang mahirap po, sasabihin natin, baka kasi mawalan ako ng trabaho. Pag ginawa ko yun, pag hindi ko pinaboran ang boss ko. Minsan parang kapag sa mga ganitong sitwasyon, gumagawa tayo ng example sa Bible. Katulad ni Daniel, yung kanyang 3 kaibigan, si Joseph, si David, si Esther, marami pa mga Old and New, Old and New Testament heroes of faith. Ay parang kakaiba ang dating nito sa atin. Sila yun eh. Mga heroes of faith talaga. Sa panahon ba natin, meron pa bang heroes of faith? Pero ang totoo po, kapag ka nag-Google ka,
Maghanap ka ng mga people who risk everything for faith. Marami kang makikita modern and simple heroes na karamihan na hindi mo kilala kung sino sila. Marami po mga kapatid. Huwag na lang tayong tumingin doon sa heroes of faith na inakala natin masyadong matataas itong kalibre nito mga to. Bumaba tayo ng konti. At alam ko po, ang ilan sa inyo, may mga karanasan na tumanggi. Para lang po doon sa inyo pong pananampalataya. May kwento ko na rin po, isang araw po ay nasa isa po akong government office. At noong time na yon, hawak ko po yung mga machine sa engineering department. Ang boss ko may pinagawa. Hindi magawa sa labas o sa loob, pinagawa sa amin. Ginawa ko po yung machine na yon. At nung nagawa na, sabi sa akin, Nestor, magkano? Kinento ko, sir, ito, 300 lang. Bet lang ang problema niya. Sabi niya, ito ilagay mo 3,000. Sabi ko, sir, hindi naman pwedeng 3,000. 300 lang yan. Sabi, yan ang ilagay mo. Gumawa ko, nilagay ko, 300. In fact, 260 nga lang, naalala ko yun eh. Tinaas ko lang sa 300 eh. Pag sinungaling lang ako ng 40 pesos, gusto niya gawin 3,000. Alam niyo po, nagkaroon ng reorganization. Malapit kasi reorganization eh. Tinanggal ang pangalan ko. Inalis ang pangalan ko doon sa department. Sama ng loob ko. Pero isang kaibigan ko po na nasa manager po ng isang branch. Ng department po, ibang department. Kinuusap ako, Nestor, kumusta ka na? Sabi ko, ma'am, sa reorg natin, wala yung pangalan ko. Tinanggal. Bakit? Sabi ko, hindi ko alam po eh. Hindi ko na sinabi. Hindi ko po alam eh. Basta nilis po eh. Ayaw mo, dito ka na sa akin. Binigyan niya ako ng position na mas mataas pa doon sa position kinukuha ko. Ganun po ang ginawa ng Panginoon. Mas napaganda po yung posisyon sa akin. At nilagay niya ako sa isang pilot na branch para magsimula doon. Alam ko marami kayong mga kwento na katulad noon. Pero tandaan po natin lagi, hindi lamang po sila David, sila Esther, sila Joseph, ang may ganong kalakasan na ipinakita sa harapan ng mundo. Kayo din po. Mayroon po. May papakita. Because we are separated from this world. We belong to Jesus and we have the message that we carry. At as Jesus said sa Matthew chapter 5, 11 to 12, Blessed are you when people insult you and persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, for your reward in heaven is great. For in the same way, they persecuted the prophets who were before you. Ikatlo po, the world hates us because the message of Jesus exposes their sin. Yung mensahe nila natin ay nag-expose po ng kasalanan. Ano po? John 15:22, If I had not come and spoken to them, ito po malinaw na malinaw sinabi po ito ng Panginoon sa kanila, they would not have sinned. But now they have no excuse for their sin. If I have not done among them the works which no one else did, they would not have sinned. But now they have both sinned and hated me and my Father as well. Dahil nagpunta ko rito, naihayag ang kasalanan, wala na silang maitatanggi pa. Sabi pong ganon. Ang Tagalog po, kinuha ko po yung Tagalog, kung hindi sana ako naparito at nagsalita sa kanila, hindi sila magkakaroon ng kasalanan. Tatapot ngayon, wala na silang maidadahilan sa kanilang kasalanan. Ang napopoot sa akin ay napopoot din naman sa aking Ama. Kung sana'y hindi gumawa sa gitna nila, gumawa ng mga milagro po ito, mga miracles. Sa gitna nila ng mga gawang hindi ginawa ng sino mang iba, ay hindi sana sila nagkaroon ng kasalanan. Kaya lang nakita nila na-witness nila Datapot ngayon, na ikalang nakakita, kinopootan nila ako at ang aking Ama. Sa halip na matuwa, nagayag ng kanyang kapangyarihan, na witness na nila who Jesus is. Anong nangyari? Nagalit pa sila. When Jesus exposes people's sin,
they react defensively. Malibang gumawa ang banal na Espiritu at i-convict sila sa kanilang kasalanan. Katulad po na sinabi sa John chapter 7, verse 7, "The world cannot hate you, but it hates me, because I testify of it that its deeds are evil." Ang kanilang mga gawa ay masama. Meron po akong kinuha dito na paraphrase. Akin pong paraphrase doon po galing po kay Matthew Maher na Discerning the Devil's Playbook. Kung inyo pong makikita po ito yung Discerning the Devil's Playbook kay Matthew Maher, isang buong sermon po yon. Makikita niyo po na napakaganda po ng pagkakahayag niya dito. Nailagay ba natin yon? Ayan pala yun. So ito po sabi niya, as the world seeks to contradict the truth, the church must never cease to constitute the truth. Ikalawa po, as the world deceives through controlling the news, ang dami na natin fake news ngayon. Ang dami na po. The church cannot be deceived when it is controlled by the good news. As the world brings satanic conflict to groups, sa mga grupo, may mga satanic conflict. Conflict sa ating government, narinig natin ngayon. Conflict din kahit na minsan po sa loob ng church. Sabi po ganoon, the church must continue to bring heaven's conscience to group. At ang sabi po ganoon, as the world desires to convert the youth to be woke. Alam niyo po yung woke po, isang slang na word, isang salita na ginagamit po ngayon sa ibang bansa para sabihin yung alert ka to and concerned about social injustices, discrimination. Ito naman yung lumalabas yung mga rights, mga karapatan na LGBTQ, karapatan na mag-asawa ka ulit. Maraming mga karapatan. Ikaw, ang tawag sa'yo, walk. You believe on that. Ang sabi pong ganon, the church must remain on fire to convert the youth to be awake. Ang atin pong panibagong henerasyon, ang henerasyon po natin, nandiyan na po sa henerasyon na yan. They are so concerned about social injustice, discrimination, at yung mga rights na yon. At tayo mga Kristiyano, pag tumayo tayo sa salita ng Diyos, sasabihin nila sa atin, you are fanatic. Napaka-judgmental mo naman. Ang ano naman, kitid naman ang utak niyo mga Kristiyano. Yan ang sasabihin nila sa atin. Pero sabi nga lang, the church must remain on fire to convert the youth to be awake. Mga kabataan, gising. Hindi lahat ng sinasabi ng mundong ito ay totoo. Ang katotohanan ay nasa salita ng Diyos. Wala sa mundong ito. Dalawang application pong gusto natin makita. Una, kung mamumuhay ka sa pagsunod kay Kristo, expect mo na malalagay sa alanganin ang iyong pamilya. Marami magagalit sa pamilya mo, marami magagalit sa trabaho mo, sa school, kung ikaw estudyante, mga dati mong kaibigan, because your godly life will expose their sin. As a result, sisikapin nilang magkasala ka para maging katulad ka nila, or they will attack you falsely. Pangalawa, ito po, sa lahat po ng mga nakaupo rito, kung magsisimba ka, ngunit hindi mo sinusuko yung buhay sa Panginoong Hesus, inilalantad mo ang iyong sarili sa mas malaking hatol sa iyo. Ibig sabihin, going to church where the truth of the Bible is taught is dangerous. Mabuti pang hindi ka na pumunta sa church. Kasi nga, mayroon ka ng sapat na katibayan para maniwala na si Jesus ay Panginoon. Ngunit kung tatanggihan mo ang katibayan na yon at hindi magsisisi sa iyong kasalanan, magkakaroon ka ng mas mabigat na paghatol sa buhay mo. Mga kapatid, yung pag-upo natin dito, we are exposing sin. At sinasabi natin, naniniwala po ako sa Panginoon. I-divide ka, hahatiin ka dito. Do you belong to God or do you belong to this world? And finally, then, if the world hates you, then, isa lamang po ito, be the aroma and witness of Christ. Maging pabango. Ang sarap kanina nung pagdaan ko po dyan kanina pagpasok ko.
Sabi ng isang usher, ang bango. Sabi niya ganon. Tingin ako ba yun? Nakita ko wala may ibang dumaan. Ang bango, sabi niya ganon. Let me po, be the aroma of Christ. At sabi po, and ye shall also bear witness because ye have been with me from the beginning. Ano po, nagbigay po si Apostol Pablo na isang magandang ilustrasyon tungkol dito. Nang ilarawan niya ang kanyang sariling mission sa mundo. Ito po ang sabi niya sa 2 Corinthians 2:14 na yan. Thanks be to God who is in Christ, always leads us in triumphal processions, and through us spreads the fragrance of the knowledge of Christ everywhere. Inihambing niya ang kanya pong ministeryo sa sakripisyong kanyang ginawa na tulad ng pabangong humahalimuyak. Spreads the fragrance of the knowledge of Christ. Sabi parang pabangong humahalimuyak, isang mabangong amoy na nanggagaling mula sa kanyang patato. For we are the aroma of Christ to God among those who are being saved and among those who are perishing. To one, a fragrance from death, to the other, a fragrance of life to life. Ano po ibig sabihin nito? Para po sa mga Hudyo, ang analogy po ni Apostle Paul tungkol sa pleasing aroma of Christ ay madali po lang maintindihan. Saklat po ng Lumang Tipan sa Old Testament, yung amoy ng burnt offering, hindi po ba? Pagka nagsusunog sila ng hayaw, pino-offer kay Lord, sabi po aroma yan of pleasing to the Lord. Aroma pleasing to the Lord. Para naman sa mga Gentiles, ito po ay isang scent of incense being burned as an offering to the gods sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Pero para kay Pablo, mayroon po siyang more specific picture in mind. Now, the apostle speaking to the Corinthians patungkol sa kanyang karanasan ng evangelism. At sa kabila ng lahat ng paghihirap at kabiguan na naranasan niya, habang naglalakbay sa iba't ibang lugar, spreading the gospel, inihambing po ng Apostle Pablo ang kanyang ministry at evangelism katulad ng triumphal military parade. After na manggaling sa gera mga Roman soldiers. Na yung time na yung common po yun at the time in the Roman world. Yung para po bang nagmamarcha. Picture niyo po yung mga nagmamarcha sundalo galing sa gera. At yung nagmamarcha sundalo na yun, tuwang-tuwa po yun. At doon sa kanilang pagmamarcha, meron po sa harapan nila o kaya sa likuran nila, mga bihag. Mga bihag po yun. Dala-dala nila, nagmamarcha sila. At yung pagmamarcha nila yun, meron naman pong may dala ng mga bulaklak at may dalang scent. At yung mga dalang bulaklak na yun, pagdating po doon sa isang lugar na yun, i-offer nila yung bulaklak na yun doon sa kanilang mga Diyos, mga Diyos-Diyosan, susunugin po yun. At yung pong amoy ng bulaklak na yun at yung scent na yun, kakalat po yun sa lahat ng mga nanonood doon, mga spectators at lahat ng mga tao, maging ng mga sundalo at maging ng mga bihag. At ito pong ibig sabihin ni Paul. Yung pong scent na yun, kapag naamoy ng mga sundalo, victory. Victory. Yung mga bihag, pagka naamoy yun, death. Pagkatapos po kasi yun, papatayin lahat ng bihag. Papatayin lahat ng bihag. Tandaan po natin, Paul is speaking from his experience bilang leader po ng mga Romano. And during this Roman military parade, yung mga bihag, ipinaparada nila. At sa pagtatapos ng parada, maraming bilanggo papatayin. Kaya nga ay ito pong aroma na ito ay pleasing and life-giving doon sa mga nagtagumpay. Ngunit para doon sa mga natalo, ito ay amoy ng kamatayan. Inilarawan dito ni Pablo yung kanyang matagumpay na parada. Kasama niyang kanyang kapwa sundalo. At sa analogy po ni Paul, he separates humanity into two groups. Doon sa mga daan ng kaligtasan at doon naman sa daan ng kapahamakan. Yun pong aroma na ikinakalat sa lahat ng dako ay ang Ebanghelyo ni Kristo. Tingnan po natin maigi. Yung aroma na ikinakalat sa lahat ng dako ay Ebanghelyo ni Kristo. At ang nagkakalat ng amoy na ito ay walang iba kundi ang mga Kristiyano.
Believers are like the aroma or fragrance spread during the victory processions. Kapwa na amoy ng mga nanalo at ng mga bihag ang amoy. Para sa mga nakakilala kay Jesus, ito po ay amoy ng tagumpay. Doon sa mga tumanggi, ito ay amoy ng pagkatalo, pagkaalipin at kamatayan. Sabi po ganoon, to one, a fragrance from death to death, the other, a fragrance to life to life. Ang marching na ginagawa natin sa mundong ito, ay hindi po marcha para magtagumpay. Ito po ay marcha dahil nagtagumpay na po tayo. At yung marcha na yon ay mayroon po tayong aroma na dala sa ating buhay. And some people, maamoy po yon. They will believe. Some people will not. And they will die. Mga kapatid, meron tayong aroma ni Kristo sa buhay natin. Meron tayong aroma. So ang idea po rito, when we carry the aroma of Christ, the gospel, into the world, it has two effects. May tatanggi at may tatanggap. At sinabi po sa verse 20, remember the word that I said to you, a servant is not greater than his master. If they persecuted me, they will also persecute you. Kung tatanggi sila sa akin, tatanggi sila sa inyo. Sabi nga ganon, if they kept my word, they will also keep yours. Kung maniniwala sila sa akin salita, maniniwala sila sa iyong salita. Mga kapatid, is Christ the aroma of our life? Siya po ba? Ang pabango ng ating buhay. Na kapag may kasama tayong hindi mananampalataya, hindi siya makatanggi sa halimuyak ni Kristo sa buhay natin. Yung bang pagkasanabi natin, may katabi tayo at napag-share natin. Sabi niya gano'n, alam mo, ang sarap pala maging Kristiyano. Kitang-kita ko sa buhay mo. Walang lang sabi niya, amoy na amoy ko ang iyong pagiging Kristiyano. Ito po ang sabi ni John Piper, dito po ako magtatapos. Ang sabi niya pong ganon, the world does not need cool Christians who are culturally saturated. It needs exile with the scent of heaven and the aroma of Christ. Hindi kailangan ng mundong ito ang cool na Kristiyano na puno ng kultura. Kailangan nito ang mga hinihiwalay. Yung exiles po ito ay tinapon. Pero gusto ko mong sabihin na kailangan ito yung mga hinihiwalay na may halimuyak ng langit at halimuyak ni Kristo. If the world hates us, then be the aroma for Christ. Be the aroma and witness of Christ. Anong amoy natin, mga kapatid? Manalangin po tayo. Let's pray. Panginoon, salamat po na marami sa katotohanan na totoo po, namumuhay kami sa mundong ito. Pero Panginoon, puno po nga po ito ng kasalanan at kadiliman. May we learn to appreciate our belonging to you. May we learn to appreciate the word that we carry. May we endure the persecutions because of the exposition po ng kasalanan sa mga tao. May we continually be the aroma of Christ and a witness for your glory. Panginoon, tulungan mo po kami sa nagbabagong mundong ito sa paligid namin. Let them divide. Hindi po sa aming pong maling mensahe, let them divide. Doon po sa purity of your word. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Amen.
others may see who you really are, and what you can do. And once they know you, they will love and serve you. God, oh God, bless the world through MCM as we gather to grow and scatter to sow. Your kingdom be established in our hearts and in our home. God, yes, dear God, bless the world through us. Let our hearts be your service.